Magandang araw po sa lahat. Ako po si Regan ng Mandaluyong. Hindi ko po kinakahiya na mula ako sa lahi ng mga mambabarang sa Leyte. Ang totoo nga niyan ay proud pa ako. Aminado rin ako na may alam ako sa gawaing ito. Kaming magkakapatid. Lahat kami ay tinuruan ng nanay namin nung nabubuhay pa siya. Pero ang pagtuturong yon sa amin ay lihim lang. Kasi ayaw na ayaw ng papa ko ang pambabarang. Gawain daw yun ng dyablo. Ang katwiran naman ng nanay ko, hindi naman daw nun tatabla ng tao kung wala talaga itong kasalanan. Hindi naniniwala si papa sa naging katwiran ni nanay. Alibay lang daw yun. At kahit ano pa ang sabihin ni nanay na pagtatanggol tungkol sa barang, ay masamang gawain pa rin ito na walang pinagkaiba sa pangungulam. Gayon din sa masasamang espiritu na naglipa na. Natatandaan ko, laging nag-aaya si papa noon sa simbahan at pinagdarasal niya na mapatawad ng Diyos si nanay. May mga pagkakataon na ayaw sumama ni nanay pero napipilit din siya ni papa. Natatandaan ko rin nung mag-away sila ng matindi dahil may sumugod doon kay nanay. Binarang daw kasi ni nanay yung asawa nung sumugod. Tinutukan pa nga ng baril si nanay. Pero buti na lang dumating si papa at napakalma niya yung lalaki. Tapos nung wala na yung lalaki, doon na nga sila nagtalo. Inamin ni nanay na binayaran siya para barangin yung babae. Kailangan daw namin ng pera para sa pagpapagamot ng bunso kong kapatid. Meron kasi siyang asma at pabalik-balik sa ospital. Tapos pinipilit naman ni papa na hindi sa ganoong paraan. Dapat daw ay nanghiram na lang sila ng pera. Gumagawa naman daw siya ng paraan. Huwag lang daw makapang-agrabyado ng tao. Sabi naman ni nanay, dapat lang naman daw dun sa babae yung ginawa niya. Dahil may asawa itong tao ay kumabit pa sa may asawa rin. Yung asawa ng kinabitan ng nagbayad kay nanay para barangin ito. Habang nagtatalo sila, kaming magkakapatid ay iyak lang ng iyak sa isang sulok. Sa pagdaan nga ng panahon ay sumakabilang buhay ang nanay namin dahil sa sakit. Si papa naman nagtrabaho sa ibang bansa. Kaya kaming magkakapatid na lang ang naiwan sa bahay. Nung una okay naman ang lahat. Pinapadalhan kami ni papa ng pera at nagsusulatan din kami. Hindi pa uso noon ang social media o maski cellphone. Yung mga dating telepono pa lang sa bahay. Pero wala kami nun. Minsan nakikitawag sa tindahan. Pero madalas ay sulat lang talaga ang komunikasyon namin kay papa. Hanggang sa bigla na lang kaming nawala ng komunikasyon sa kanya. Hindi na siya nakakapagpadala at hindi na rin niya sinasagot yung mga sulat namin. Sobra kaming nag-alala kasi imposibleng bigla na lang kaming baliwalain at kalimutan ni papa. Ang hinala namin ay baka may masamang nangyari sa kanya. Nagpunta kami ng kapatid kong babae sa agency ni papa para kumuha ng balita roon. Pero wala rin kaming nakuha. Lungkot na lungkot kami nun. Para kaming binagsakan ng langit sa pag-aalala kung ano na nga bang nangyari kay papa. Araw-araw pa rin namin siyang hinihintay. Lagi kaming umaasa na isang araw ay kakatok siya sa pintuan namin. Pero habang wala pa, ay kami-kami na munang magkakapatid ang nagtulungan. Kaming mga nasa edad na para magtrabaho ay naghanap ng trabaho at yung 4 na nag-aaral pa sa high school at elementary ay sinikap namin na mapagtulungan din silang mapag-aral. Hindi naging madali para sa amin ang mabuhay ng walang magulang pero kinaya namin. Kumuha kami ng lakas ng loob sa bawat isa. Nagpatuloy pa rin naman ang buhay namin. Wala na nga kaming nanay ay nawalan pa kami ng padre de pamilya. Hanggang isang gabi na patulog na sana kami, biglang may kumatok. Nagkatinginan kami ni Ate Remy. Wala kaming maisip na kakatok pa sa amin ng ganoong oras. Ako yung nagbukas ng pinto. Pagbukas ko ng pinto, gano'n na lang ang pagkagulat ko. Nung makita ko si Papa, napasigaw talaga ako sa pagtawag sa mga kapatid ko habang sinasabi na nandoon na ang papa namin. Lahat sila humahangos na lumapit. Pagkapasok ni Papa ay niyakap agad namin.
Si Papa naman halata sa mukha niya na malungkot siya. Pagkalapag niya ng bagahe ay naupo siya sa kahoy na upuan namin at saka siya umiyak ng umiyak. Nagtataka man ay hindi muna kami nagsalita. Hinayaan na muna namin siya na mailabas yung bigat ng dibdib niya. Inabutan ko ng tubig si Papa para medyo lumuwag yung paghinga niya. Tapos ayun, nagkwento na siya sa amin kung ano ang nangyari sa kanya. Na-frame up daw siya sa trabaho kaya nakulong siya ng ilang linggo. Mabuti na lang at nalaman ng kababata niya na nagkataong nandoon din sa bansang yon ang nangyari sa kanya. Kaya tinulungan daw siya nitong makalabas sa kulungan. Babae yung kababata ni Papa. Noon pa man daw ay may gusto na ito sa kanya. Nung tinulungan siya, akala niya ay makakauwi na siya ng Pinas. Laking pasasalamat ng araw niya. Pero kinulong daw siya nito sa bahay. Kinuha yung passport niya at pinagbantaan na ibabalik sa kulungan kapag hindi niya sinunod ang gusto nito. Ang gusto raw niya ay maging asawa siya at putulin ang komunikasyon sa aming mga anak. Kaya yun na nga ang nangyari. Pero nakatakas si Papa sa tulong ng isang kapitbahay doon. Doon pa lang siya nakahingi ng tulong sa agency niya, kaya siya nakauwi. Grabe pala yung naranasan ni Papa doon, kaya ganun na lang ang iyak niya nang makita kami. Bukod doon ay meron pa siyang kinakatakot. Nagbanta raw kasi yung babae na ipapabarang siya. Alam daw niya na kapag sinabi nito ay ginagawa nito. At alam din niya na may lahi rin ito ng mambabarang. Kaya hindi malayong gawin talaga ito sa kanya. Noon ko lang nakitang natakot si Papa sa salitang barang. Tinabihan ko si Papa at pinalakas ang loob niya. Sabi ko, anong ikakatakot niya? Nasa Pilipinas na siya at nasa ibang bansa naman yung babae. Tsaka wag ka ako siyang mag-alala. Baka nakakalimutan niya na mambabarang ang nanay namin. At kaming mga anak ay... Ang totoo po ay nadulas lang ako nun. Nakalimutan kong walang alam si Papa na marunong kaming magkakapatid. Kahit yung pinakabunso sa amin na elementary pa lang ay marunong nun. Hindi nga pala alam ni Papa na lahat kami ay tinuruan ni nanay. Napayuko na lang ako nung tanungin ako ni Papa kung marunong din ba akong mambarang. Si Ate Remy na ang sumagot. Humingi siya ng patawad kay Papa kung inilihim namin yun sa kanya. Pero wala naman daw dapat ipag-alala si Papa dahil wala naman kaming balak na gawing propesyon yun o kahit pa sideline lang. Hindi lang talaga namin matanggihan si nanay noon nung turuan kami. Ako naman sabi ko, ang natutunan namin ay posible lang naming magamit kung may mananalbahe kay Papa o sa sino man sa aming magkakapatid. Napatangu-tangu na lang si Papa. Umaasa raw siya na mabubuting tao kaming lahat at hindi gagamitin ang barang sa hindi magandang paraan. Tapos noon ay inaya namin kumain si Papa. Tama nga ang hinala namin, nagutom na siya. Dahil nga ilang buwan na siyang hindi nakakapagtrabaho at nakahawak ng pera, kaya hindi na rin siya nakakakain ng maayos. Kahit ganoon ang nangyari kay Papa, ay tuwang-tuwa kami na buhay siyang nakabalik sa amin. Ilang araw pa lang mula nang makauwi sa amin si Papa, ay paalis-alis na siya para maghanap ng trabaho. Hanggang isang beses pagka-uwi niya, ay napansin kong namumutla siya. Kauuwi ko lang din noon galing sa trabaho ko sa pabrika. Inalalayan ko si Papa na makaupo. Ang buong akala ko ay dahil sa pagod at gutom yung pamumutla niya. Pero may iba pa palang dahilan. Napansin ko na namamaga yung kamay at paa niya, pati yung bandang liig. Sinabi ko agad kay Ate Remy. Dinala namin si Papa sa doktor para mapatignan. May sinabi yung doktor na sakit ni Papa matapos lumabas yung resulta ng mga ginawang pagsusuri sa kanya. Sinunod namin lahat ng nasa reseta na dapat inumin ni Papa. Pero napansin ko lang na mula pa man sa ospital kung saan na-confine si Papa ng ilang araw hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, ay meron ng mga bangaw na sumusunod sa kanya. Yung malalaking langaw. Wala namang sugat si Papa para sundan siya nito.
kaya naghinala na agad ako na baka si Papa ay nababarang tulad ng takot niya sa banta ng babae. Lalo pang tumibay yung hinala ko nung sabihin ni Papa na nakauwi na rin pala sa Pilipinas yung babae na pinangalanan niyang Ana. Nabalitaan daw niya sa pinsan nitong nakasalubong niya sa daan. Nag-usap-usap kami nila Ate Remy at yung sumunod sa akin na si Owel kung ano ang gagawin namin sakaling nababarang nga si Papa. Sabi ng ate ko, obserbahan muna namin. Kapag natiyak na namin ay tsaka kami gagawa ng aksyon. Hindi pa naituro sa amin ni Nanay kung paano kontrahin ang barang, kaya baka ang tanging magagawa namin ay barangin din ang gumagawa nito kay Papa. Kailangan lang naming malaman kung sino yon. Malaki ang posibilidad na yung babaeng ang sinasabi ni Papa na si Ana. At least kahit papano ay may lead kami. Kapag nagawa naming barangin ang babae ay baka matigil na rin ang ginagawa nito kay Papa. Pero kailangan daw naming makasiguro. Hindi kami pwedeng magkamali. Sabi ni ate, wag na muna naming sabihin kay Papa ang napag-usapan namin. Hanggat maaari ay iwasan namin na magkaroon nito ng alalahanin. Basta iparamdam lang daw namin kay Papa na hindi namin siya pababayaan kahit anong mangyari sa kanya. Ganun na nga ang ginawa namin. Inobserbahan namin kung makakayang pagalingin ng mga gamot mula sa reseta ng doktor si Papa. Kahit hirap kami sa pera ay hindi namin hinayaan na pumalya sa gamot niya si Papa. Kahit pa hindi kami kumain ng hapunan, basta masiguro namin na kumpleto ang maiinom niyang gamot. Ang kaso sa halip na bumuti ay lalo pang lumalala ang pamamaga ng katawan ni Papa. Tapos may mga sugat na ring lumalabas. Ako mismo yung nakakita nung hatiran ko ng pagkain si Papa sa kwarto niya dahil nahihirapan na siyang tumayo. Nagulat ako dahil pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin yung dalawang magkasunod na insekto. Pagtingin ko kay Papa, nakita kong meron pang isa palabas mula sa loob ng sugat niya. Kinilabutan ako. Kahit natutunan ko na yung pambabarang mula kay Nanay, ay hindi pa ako nakakakita ng aktwal na insekto mula sa katawan ng taong binabarang. Hindi ko akalain na makikita ko yun mismo. Sa Papa ko pa. Tulog nun si Papa. Nilapag ko muna yung pagkain niya sa lamisitang malapit sa higaan niya. Tapos tinawag ko si Ate Remy para ipakita rin sa kanya yung nakita ko. Wala nang naabutan si Ate Remy na lumalabas sa katawan ni Papa, pero meron siyang namataan sa sahig. Dinampot niya yon at tinitigan sa palad niya. Tapos lumabas siya ng silid. Tinanong ko siya kung saan niya yun dadalhin. Dinala niya yun sa kusina. Kumuha siya ng bakanting garapon at nilagay yun doon. Tinanong ko siya kung anong balak niya ron. Iniisip pa raw niya. Pinakatitigan niya yung insekto. Ang sabi niya, subukan namin na gawin ang barang sa pamamagitan ng insektong yon. Hindi ko alam kung paano. Basta sabi ni Ate Remy, subukan lang namin. Natitiyak daw niya na ang nagmamay-ari ng insektong yon ay ang nambabarang kay Papa. Kaya posibleng makatulong yon sa gagawin namin. Nung gabi ring yun, sa silid ni Ate Remy, pumasok kaming dalawa ni Owel. Kaming tatlong nakakatanda lang sa magkakapatid ang magsasagawa ng una naming pambabarang sa pamamagitan lang ng insektong lumabas sa sugat ni Papa. Sobrang kabado ako. Alam kong sila rin. Hindi kasi namin alam kung anong kahihinatnan ng gagawin namin. Hindi naman namin alaga yung insektong yon, kaya sapalaran lang talaga ang gagawin namin. Si Ate Remy ang namuno. Siya ang gumawa ng mga kailangang ritual, habang kami naman bale ang naging alalay niya sa mga bagay na kailangan niya at mga kailangan ding gawin. Sa kalagitnaan ng pag-oorasyon namin ay napansin ko na ang insekto. Bigla siyang naging malikot sa loob ng garapon. Para bang hindi siya mapakali. Maya-maya pa ay kusa itong napisa
doon sa loob ng garapon. Tumigil na kami sa pag-oorasyon. Pare-pareho naming tinignan ng insekto. Tinanong ko yung mga kapatid ko kung sa tingin ba nila ay gumana ang ginawa namin. Sabi ni Ate Remy, hindi pa kami nakakasiguro. Malalaman namin yon sa magiging epekto nito kay Papa. Natuwa kami kasi mga 2 araw lang ang lumipas ay nawala yung pamamaga ng katawan ni Papa. Naghilom din yung mga sugat niya. Tapos ilang linggo rin na naging mabuti ang kalagayan ng katawan niya. Akala talaga namin ay magtutuloy-tuloy na ang paggaling niya. Pero isang araw, bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina. Natumba siya sa sahig na parang inaatake. Kaya sinugod na naman namin siya sa ospital. Parang naulit lang yung nangyari. Ginamot ng doktor. Hindi siya gumaling at pinili na lang na sa bahay na ulit magamot. Hindi na nga namaga yung mga paa at kamay niya. Pero naulit naman yung pagsusugat ng katawan niya na nilalabasan ng mga insekto. Nagkasundo kami nila Ate at Owel na humuli pa ng mas maraming insekto mula sa lumalabas sa katawan ni Papa at ulitin ang orasyon na ginawa namin. Pero hindi na ito umepekto. Mukhang napaghandaan na ng kung sino mang nambabarang kay Papa ang ginawa namin nung una. Kailangan namin ng panibagong plano. Inalam namin kay Papa ang buong pangalan at birthday ni Ana. Parang nakutuban naman niya ang binabalak namin. Kaya sabi niya ay wag na lang daw. Baka raw pati kami ay madamay pa. Hayaan na lang daw namin siya. Siyempre hindi kami papayag na pabayaan na lang namin siya sa ganoong kalagayan. Sabi pa ni Papa, hindi naman daw kami nakakasiguro na si Ana ang nambabarang sa kanya. Paano kung hindi? Magkakamali kami. Baka magkandalechi-lechi pa raw ang buhay namin. Ipagpapasa Diyos na lang daw niya ang kalagayan niya. At kami naman ay asikasuhin na lang namin ang mga buhay naming magkakapatid. Gusto ni Papa na mabuhay kami ng tahimik. Paano naman kami matatahimik kung hinayaan namin siya na unti-unting pinapatay ng mambabarang na yon? Kaya sabi namin kay Papa, sa ayaw at gusto niya ay sasamahan namin siya sa laban na yon. May naisip akong paraan. Kung ayaw ni Papa na ibigay sa amin ang buong pangalan at birthday ni Ana, alamin na lang namin kung saan ito nakatira para pupuntahan na lang at susubukang kausapin. Yan ang sinabi ko kina Ate Remy. Pero sabi ni Ate Remy, mahirap din daw. Sa pagkakaalam niya ay sa probinsya pa ito nakatira. Nung banggitin ni Ate ang probinsya, naisip ko, ano kaya kung humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak ni Nanay? Sabi ni Nanay, lahi sila ng mambabarang at ang matatanda sa kanilang pamilya ay may grupo ng mambabarang na kinaaaniban sa Leyte. Malalakas daw ang mga ito kaya kinatatakutan sa baryo nila, pati nga mga kalapit na lugar sa Leyte. Hindi pa makapagdesisyon si Ate. Kakausapin muna raw niya si Papa ng masinsinan tungkol sa bagay na yon kapag hindi pa rin ito gumaling. Isang gabi na alimpungatan ako nung makarinig ako ng parang may mga bubuyog. Wala naman akong nakita na lumilipad sa kwarto namin. Bumangon ako para i-check si Papa sa silid niya. Nagulat ako. Pagbukas ko ng pinto niya ay bumulaga sa akin ang katakot-takot na mga bangaw. Nagliliparan sa paligid ni Papa. Si Papa nakatulala, hindi makapagsalita habang pinuputakte siya ng mga insektong yon. Ang nahagip ng kamay ko ay yung damit ni Papa na nakasampay sa bangko. Yun ang pinanghawi ko at pinangtaboy sa mga bangaw. Nagising na rin yung mga kapatid ko at tinulungan nila ako sa pagpapaalis sa mga bangaw na yon. Nakakapangilabot talaga. Halos mapuno yung kwarto ni Papa. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganun karaming insekto doon. Nahirapan kami kaya kinailangan pa ni Ate Remy na mag-orasyon para lang mawala lahat yon. Yung mga kapatid naming minor de edad pa ay nag-iiyakan na sa nasaksihan nila. Lahat kami kilabot na kilabot.
Dahil sa nangyari ay nagsabi na kami kay Papa. Kailangan namin ng kooperasyon niya para matulungan namin siya sa kalagayan niya. Kaya lang si Papa ayaw talaga. Gusto na raw niyang sumunod kay nanay. Huwag na raw namin siyang intindihin. Kaya kaming tatlo na lang nina Ate Remy at Owel ang nagdesisyon. Sabi ni ate, hindi siya pwedeng sumama dahil siya yung nag-aalaga kay Papa. Tapos si Owel naman ang may mas malaking sahod sa amin. Kaya mas mabuti raw kung ako na lang ang pauwiin nila sa Leyte para manghingi ng tulong sa mga kamag-anak ni nanay na mambabarang para matukoy kung sino ang gumagawa noon kay Papa. Isa pa para tipid sa pamasahe. Kasi kung kaming tatlo pa ang babiyahe ay tsak na malaki ang kakailanganin naming pera. Pumayag naman ako. Total ay pwede naman akong mag-leave sa trabaho kahit 2 linggo. Malakas ako sa bisor namin. Dati kong kaklase yon sa high school. Ang mahirap kasi dahil puro basic lang ang naituro sa amin ni nanay tungkol sa pambabarang. Kaya hindi namin alam kung paano matutulungan si Papa laban sa bumabarang sa kanya. Nagpasya kami na ilihim kay Papa ang pag-alis ko. Pero kung matutuklasan daw nito ay wala kaming magagawa. Basta ang importante ay alam ni Papa na gagawin namin ang lahat para sa kanya. Baon ko yung mga bilin ni ate. Sapat lang yung perang dala ko kaya ang sabi niya ay maging matalino ako at madiskarte sa lugar na yon. Nang sa gayon ay makauwi ako agad. Wala akong ibang aasikasuhin doon kundi yung mga tao na kailangan kong puntahan at ang mga dapat kong alamin. Sa pagkakatanda ko, elementary pa lang ako nang makarating ako sa Leyte. May festival noon nung dalhin kami ni nanay. Pero hindi ko na matandaan kung anong festival yon. Dahil nga masyado pa akong bata noon, kaya wala na rin akong halos matandaan. Tapos noon hindi na kami nakabalik. At ang sumunod na balik ko nga ay yung dahil na kay Papa. Mabuti na lang at alam pa ni ate kung paano ang pagpunta roon. Sinulat ko lahat sa isang papel ang mga sinabi niya. Pati yung mga pangalan ng mga tao na dapat kong makausap. Si Ate Remy kasi ang panganay at naging pinakamalapit kay nanay nung nabubuhay pa siya. Kaya siya yung mas nakakaalam sa lahat ng tungkol kay nanay. Siya yung nakakakilala rin sa mga kamag-anak ni nanay doon. Isa lang ang kilala ko, si Tia Amparo, yung nagbakasyon dati sa amin ng 1 buwan. At isa siya sa mga pinapahanap sa akin ni Ate Remy. Muntik na akong maligaw, pero mabuti na lang at mahilig akong magtanong-tanong. Sa tagal ba naman kasi ng panahon na lumipas, marami na talagang nagbago sa lugar. Gabi na nang matuntun ko yung lugar nila nanay. Hindi ko na lang po sasabihin yung eksaktong pangalan ng lugar nila sa Leyte. Basta nasa liblib na yon. Nung panahon na yon, hindi pa ganun karami yung sasakyan na bumabiyahe sa lugar na yon. Kasi nga liblib na. Meron mangilan-ngilan, pero matagal kang maghihintay. Isa pa, nagtitipid ako, kaya nilakad ko na lang talaga kahit napakalayo pa ng bahay nila Tia Amparo. Pagdating ko ron ay hindi niya ako agad nakilala. Nagpakilala pa ako. Binaba niya yung suot na salamin sa mata at tinignan akong mabuti. Nung una ay nagsalita si Tia ng ibang salita, kaya hindi ko siya naintindihan. Pero marunong naman siyang magtagalog, kaya nung sinabi kong hindi ko siya naiintindihan ay nagtagalog na lang siya. Nung malaman niyang anak ako ni Romina o Minyang kung tawagin sa kanila, niyakap agad ako ng mahigpit. Hindi kasi sila nakapunta nung nakaburol si nanay o kahit sa libing. Nagkataon kasi na umakyat daw sila ng bundok noon at hindi maaaring bumaba hanggat hindi natatapos ang ritual para sa kanilang samahan. Alam naman daw ni nanay ang tungkol doon, kaya alam nila na mauunawaan sila nito. Tapos tinanong niya kung anong sadya ko habang hinahainan ako ng makakain at maiinom. Ayun na nga po, sinabi ko sa kanya ang nangyari kay Papa. Kaya lang kako si Papa parang ayaw na talaga niyang gumaling. Gusto na raw sumama kay nanay sa kabilang buhay. Tinapik ako ni Tia Amparo sa balikat at sinabing kaya raw yun nasasabi ng papa ko
dahil ayaw niyang makitang nahihirapan kami sa pagproblema sa kanya. At siguro ay nagkaroon na rin ito ng depresyon. Tapos biglang tumigas ang boses ni Tia Amparo at sabi, wag daw akong mag-alala dahil gagawin nila ang lahat para matulungan si Papa, alang-alang kay Nanay. Dahil sa binitiwang salita ni Tia Amparo ay nagkaroon ako ng pag-asa. Magpahinga na muna raw ako. Bukas na bukas din ay isasama niya ako sa iba pa naming kamag-anak para makilala nila ako. At tapos ay pakikilala rin niya ako sa matatandang barang. Alam ni Tia na tinuruan kami ni Nanay ng gawaing yon. Kaya tinanong niya ako kung gusto ko pang malaman ang mas malalalim na kaalaman at sikreto ng barang. Na-excite ako sa sinabi niya. Bigla akong naging interesado. Kaya sunod-sunod ang tango at opo ko. Muli niya akong tinapik sa balikat at tinuro yung silid na pwede kong matulugan. Kinabukasan madaling araw pa lang ay ginising na ako ni Tia Amparo. Pupungas-pungas pa ako kasi sobrang aga pa. 4:00 pa lang yata yon. Pinag-almusal na agad niya ako at sabi kailangan na maaga kaming gumayak dahil marami kaming pupuntahan. Sumunod na lang ako. Nagulat ako kasi totoo nga ang sinabi ni Tia Amparo na marami kaming pupuntahan. Ang karamihan ay nandoon lang din malapit sa bahay ni Tia. Pero yung iba raw ay nasa ibang lugar. Kalat-kalat sila. Pero nasa iisang grupo lang sila. Ang grupo ng mga mambabarang. Kapag daw malakas ang kalaban at hindi kaya ng isa, ay nagtutulungan sila. Habang naglalakad kami ni Tia Amparo, nagkukwentuhan kami. Doon niya sinabi sa akin na ang kapangyarihan nila ay mula sa mga espiritu sa bundok at kaya sila higit na lumalakas ay dahil nakakuha rin sila ng kapangyarihan mula sa biringan sa Samar. Natigilan ako. Sa pagkakaalam ko kasi ay nawawala ang lugar na yon. Tsaka sabi-sabi lang yon ng matatanda. Sabi ni Tia Amparo, hindi pa naman daw talaga sila nakakarating sa nawawalang biringan. Pero dinalaw sila ng mga espiritu sa panaginip na sinasabing mula sa lugar na yon. Napakahiwaga dahil iisa lang ang laman ng kanilang mga panaginip. 7 sila sa grupo na nanaginip ng ganoon na pinagkalooban sila ng mga espiritu sa biringan ng kapangyarihan at alam nilang nakuha nila yon sa paggising nila. Sabi ko kay Tia baka naman nagkataon lang na nagkapare-pareho sila ng panaginip. Huminga na lang ng malalim si Tita at sabi, pili lang sa mga mambabarang ang nabibiyayaan ng ganoong klaseng kapangyarihan at malalaman ko rin ang tungkol dito sa mga susunod na araw. Ang susunod daw naming pupuntahan ay isa sa pinakamatandang mambabarang sa Leyte. Ang mambabarang na sinasabi ni Tia ay tawagin na lang natin sa pangalang Kabebang. Sobrang haba ng puti niyang buhok, gayon din yung damit niya. Hindi muna niya kami pinatuloy sa kubo niya. Nagulat ako nung salatin niya yung buhok ko, muka, balikat at dibdib. Binulong sa akin ni Tia na paraan daw yon para malaman kung anong klaseng enerhiya ang bitbit ko. Hindi raw kasi basta-basta tumatanggap ng bisita si Kabebang. Kailangan muna nitong masiguro na hindi kalaban ang nasa harapan niya. Dahil minsan na rin daw itong nalinlang ng isang malakas na albularyo. Nung matiyak ng matandang barang na anak nga ako ni Minyang, ay tsaka lang kami pinatuloy sa kubo. Pinaupo at kinausap. Si Tia Amparo ang nagpaliwanag tungkol kay Papa. Dahil nasabi ko na ito sa kanya. Sabi ni Kabebang, hindi madaling kalabanin ng isang kapwa mambabarang. Lalo na kung hindi tukoy kung sino ang kinakalabang barang. Pero kung talagang kinakailangan, ay meron naman itong pamamaraan. Kinuha sa akin ni Kabebang ang mahalagang impormasyon tungkol kay Papa. Sinulat yon ng nanginginig niyang kamay sa papel. Nag-volunteer nga ako na ako na lang ang magsusulat kasi parang hirap na siya. Pero sabi niya hindi raw.
Kailangan daw na sulat kamay niya. Pinanood ko na lang. Matapos niya yung gawin ay binilot niya yung papel at sinuksok sa isang tuyong garapon. Bumalik daw kami sa ikatlong araw. Aalamin muna niya kung sino ang nambabarang kay Papa bago ito gamutin. Dapat daw muna naming kilalanin ang kalaban. Malaman ang kahinaan at kalakasan nito. Hindi pwede na basta na lang namin aatakihin. Bago kami umuwi, pinakita sa akin ni Kabebang ang mga alaga niyang insekto. Nagulat ako dahil noon lang ako nakakita ng ganoon karaming salagubang na nakakulong sa isang patay na balon. Opo, ang patay na balon ay natatakpan ng isang bilog na takip na yari sa kahoy. Magtataka ka kasi kahit inangat ng matanda yung takip ay nanatili lang doon yung mga salagubang. Ni isa ay walang lumabas mula roon. Sabi ni Tia, kaya ganoon dahil lahat ng yun ay alaga ni Kabebang at ito lang ang makapag-uutos sa mga salagubang na yon kung kailan sila maaaring lumabas sa balon at saan sila dapat pumunta. Hindi yun mahika tulad ng iniisip ko, kundi isang orasyon. Habang hinihintay pa namin ang ikatlong araw, ay tinuruan muna ako ni Tia Amparo ng mga hindi ko pa nalalaman tungkol sa barang. Marami siyang naituro sa akin na hindi pa naituturo ni Nanay. Sa totoo lang po ay medyo nakaramdam din ako ng takot. Alam ko kasi na tama si Papa. Masama ang gawaing yon. Katwiran ko na lang sa sarili ko. Sapat na sa akin ang may alam ako. Pero hindi ko gagamitin gaya ng paggamit doon ni Nanay. Marami pa pala tayong hindi nauunawaan sa barang. Hindi ko lang kasi maidetalye sa inyo ang lahat tungkol sa nalaman ko. Binawalan din ako ni Tia Amparo na sabihin yun kahit kanino. Kaya lang daw niya binabahagi sa akin ang lahat dahil alam niya na yun din ang gustong mangyari ni Minyang, ng nanay ko. Nasundan naming magkakapatid ang yapak ng angkan nila bilang mga mambabarang. Umiwas lang daw ako sa mga albularyo dahil may mga albularyong malakas ang pang-amoy sa mga kagaya namin. May mga albularyo rin daw na mapaglaro at ginagawang testingan ang mahihinang mambabarang kahit wala pa namang ginagawa para masubok ang kapangyarihan nila. Pagsapit ng ikatlong araw, bumalik kami sa kubo ni Kabebang. Pinakita sa akin ni Kabebang ang papel na sinulatan niya. Nandoon ang impormasyon ni Papa at sinunog yun sa harap ko. Tsaka pinasok ulit sa loob ng garapon. Sabi ng matanda, alam na niya kung taga saan ang nambabarang kay Papa at ito raw ay isang babae. Nakakagulat dahil taga roon lang din sa Leyte ang mambabarang na yon. Kaya iniisip nila kung sino at paano yon nangyari. Maaaring binayaran o kakilala ang nagpagawa noon. Dahil sa mga sinabi nila, kaya naisipan ko ring banggitin si Ana, kababata ni Papa. May lahi rin daw kasi yon na mambabarang. Ang kaso nga lang ay hindi yun taga Leyte. Sa pagkakatanda ko, malayo rin yung probinsya niya. Ang sabi ko, wala na akong ibang impormasyon na maibibigay tungkol kay Ana maliban doon. Sabi ni Tia Amparo, kontakin ko yung iba pang kaibigan o kakilala ni Papa na posibleng may kakilala rin kay Ana. Baka kahit papano ay madagdagan ng impormasyon namin tungkol sa babaeng yon. Sabi ni Kabebang, may paraan naman para matalo ang mambabarang na may gawa ng nangyayari kay Papa. Pero kapag hindi siya nagtagumpay, ay manganganib ang buhay niya. Hindi lang siya, kundi maging ang mga mambabarang na kasama nila sa samahan. Umuwi na muna kami ni Tia Amparo. May telepono si Tia, kaya nakisuyo muna akong tawagan si ate sa telepono ng kapitbahay namin. Nung makausap ko si Ate Remy, sinabi ko sa kanya lahat ng nalaman ko. Umiiyak si ate dahil si Papa raw ay lagi na lang nakatulala at namamaga na raw yung buong katawan.
meron daw mga bukol na tumubo rin sa katawan ni Papa. At gumagalaw daw yon na parang may insekto sa loob. Awang-awa ako kay ate kasi hindi na niya alam ang gagawin niya. Nabanggit din ni ate yung kapitbahay naming si Didit. Kalahati ng edad ni Papa. Yun daw ang tumutulong sa kanya kapag nasa eskwelahan yung mga kapatid ko at wala siyang makasama. Hindi naman daw pumapasok si Didit sa loob ng bahay namin kasi ayaw din ni ate na ipakita yung kalagayan ni Papa. Mainam naman kako at may nakakatulong siya. Mabait daw si Didit. Lagi ring nagbibigay ng ulam at merienda. Hinahanap nga raw ako. Bakit naman ako hahanapin nun kako? Imposible naman siguro na type niya ako. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni ate. Binalik ko kay Papa ang usapan namin. Dahil sa lumalalang kalagayan ni Papa, nakiusap ako kay Tia Amparo na baka pwedeng pagtulungan na nila na magapi kung sino man yung mambabarang na tumitira kay Papa. Hirap na kasi ang papa ko. Pati kaming mga anak hirap na rin. Dahil siyempre apektado kami sa nangyayari sa papa namin. Sa halip na nagtatrabaho nga ako para sa mga kapatid ko, heto at nasa Leyte ako. Umaasa na mapapagaling si Papa ng mga tulad nilang mambabarang doon. Sabi ko pa kay tita, kung talagang malakas ang grupo ng mga mambabarang sa Leyte, patunayan nila. Hindi kumibo si tita. Huminga lang siya ng malalim habang nakatingin sa akin. Nung bandang hapon ay nagpaalam siya sa akin. Makikipagpulong daw siya sa mga kasamahan niya para mapag-usapan nila kung ano ang magagawa nilang tulong para sa akin. Posibleng gawin nila ang pamamaraan na sinasabi ni Kabebang. Yun ay kung sasang-ayon ang lahat ng mambabarang na kaanib nila sa grupo. Maghintay lang daw ako sa bahay. Habang naghihintay ako sa bahay, hindi ako mapakali. Panay ang dungaw ko sa bintana. Umaasa ako na masusolusyonan ng mga kaanak ni nanay ang problema ni Papa. Gabi na. Nakatulog na ako sa sofa nang mamalayan ko yung pagdating ni Tia Amparo. Naupo siya sa tabi ko at binalita sa akin na napapayag niya ang mga kapwa mambabarang. Natuwa naman ako pero hindi sa sunod na sinabi niya. Nang hihingi raw ang mga ito ng malaking halaga. Bigla akong nanlumo. Sabi ko kay Tia, kamag-anak naman nila si nanay, di ba? Sabi ni Tia Amparo, ilan sa kanila oo, pero hindi lahat sa grupo ng mga mambabarang ay kamag-anak nila. Pero lahat sila ay malalagay sa panganib sa pagkontra sa kapwa nila mambabarang na ayon kay Kabebang ay malakas ang kakalabanin nila. Hindi basta-basta dahil nahirapan nga itong matukoy yun. Tinawagan ko ulit si Ate Remy at sinabi ko yung halaga na kakailanganin namin para makuha yung serbisyo ng buong grupo ng mambabarang sa Leyte laban sa isang malakas na mambabarang na taga roon din. Sa binalita ko ay ramdam ko rin yung panlulumo ni ate, pero gagawa raw siya ng paraan basta mapagaling lang si Papa. Susubukan niyang lumapit sa dating inuutangan ni nanay nung nabubuhay pa siya. Ako naman ang nagbanggit kay Didit. Subukan din niya ako na magpatulong sa kanya. Baka may pera siya o alam na mahihiraman. Pero biglang nagbuntong hininga si ate kasi umalis daw si Didit. Umuwi ng Leyte. Aba, taga Leyte rin pala siya. Bago binaba ni Ate Remy yung telepono, ay pinangako niya sa akin na magagawa niya ng paraan ang perang kailangan ko para ipambayad sa ibang miyembro ng mga mambabarang na nagpapabayad. Narinig ni Tia Amparo ang pakikipag-usap ko kay ate. Humingi siya ng pasensya sa akin dahil wala siyang maitutulong na pinansyal. Basta lahat daw ng mga kamag-anak ni nanay ay hindi magpapabayad. Kabilang na siya doon. Okay lang kako. Basta matapos na lang sana yung paghihirap ni Papa. May pinangako sa akin si Tia. Gagaling si Papa. Hindi raw ako uuwing bigo.
Tumangu-tango na lang ako. Nung gabing yon, hindi ko alam kung bakit napanaginipan ko si nanay. Nakita ko si nanay na nakaupo sa isang sulok. Umiiyak. Nilapitan ko siya. Gusto ko sanang tanungin kung bakit siya umiiyak. Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Kaya nagpatuloy lang sa pag-iyak si nanay. Kahit niyakap ko na siya ay sige pa rin siya sa pag-iyak. Matagal na ganoon lang ang pwesto namin hanggang sa magising na ako. Habang kumakain kami ng agahan ay sinabi ko kay Tia Amparo ang napanaginipan ko tungkol kay nanay. Natigilan siya. Sigurado raw siyang may ibig sabihin yun. Dapat ay matuwa raw ito. Nagagaling na yung asawa niya. Panigurado yun. Malakas ang kumpiyansa ni Tia sa kakayahan ng grupo nila. Kaya bigla siyang kinutuban sa pinapahiwatig ni nanay. Nung naipadala na ni Ate Remy yung perang kailangan, ay nagtungo na kami ni Tia Amparo sa bundok. Doon daw gagawin ang orasyon na magpapagaling kay Papa. Malayo yung bundok na pinuntahan namin mula sa liblib na lugar nila. 7 araw kaming mananatili roon. Sa pag-akyat pa lang ay parang gusto ko nang sumuko. Hindi kasi ako sanay, lalo na at nagkataon pang tag-ulan nung panahon na yon. Grabe yung putik ng mga dinadaanan namin. Marami silang miyembro ng mga mambabarang. Sa pagkakabilang ko ay mahigit 20. Sabi ni Tia Amparo, kung tutuusin ay kaya na ng isang mambabarang na tapatan ng kapwa niya mambabarang. Pero ang nakita ni Kabebang na dumali kay Papa ay may kakaibang lakas at siniguro nito na taga-Leyte rin yun. Ang samahan nila ay kinatatakutan ng maraming kapwa nila mambabarang. Kaya nagtataka siya kung sino ang isang yun na parang may mas higit pang kapangyarihan kesa sa kanila. Pero natitiyak daw niya na magagapi rin nila ito sa pinagsama-sama nilang kapangyarihan. Maya-maya ay huminto na kami sa paglalakad. Yun na raw ang tamang lugar. Nilapag nila lahat ng gamit nila at tulong-tulong na tinayo ang mga tent. Nung gabi ring yun, akala ko ay magpapahinga muna kami at papalipasin ng isang gabi. Pero matapos lang nilang magkabit ng tent at kumain, ay agad na silang naghanda para sa gagawin nilang ritual. Kasali ako. Ayoko sana dahil pipitsugin pa lang ako kumpara sa kanila. Pero sinali nila ako. Si Kabebang ang namuno. Sa totoo lang ay hanga ako sa matandang yon. Mukha lang siyang mahinang matanda. Pero kapag kumilos na siya, akala mo nasa 40 pa lang. Maliksi at hindi nagpahuli sa pag-akyat ng bundok. Pinasulat niya sa akin sa dala nilang papel ang buong pangalan ni Papa at birthday. Tapos hiningan din nila ako ng picture ni Papa. Buti na lang may dala ako. Pinagdala talaga ako ni ate. Dahil baka raw kailanganin ko. Nilapag ko yun sa tabi ng pinagsulatan kong papel. Si Kabebang naman ay nilabas yung garapon na may isang salagubang. Tinanong ko si Tia Amparo kung isa ba ang salagubang na yon sa mga alaga ni Kabebang. Tumango si Tia. Huwag na raw akong maingay. Nilagay ng matanda yung salagubang sa ibabaw ng larawan ni Papa. Tapos lahat ng kamay nila, pati yung sa akin, ay nilapit nila roon na para bang dinadasalan. Si Kabebang lang ang bumibigkas ng orasyon na sinisigundahan nila Tia Amparo. Maya-maya yung salagubang ay lumipad. Nagulat pa nga ako. Sabi ni Tia, babalik yung salagubang bago kami bumaba ng bundok. At sa pagbabalik nito ay malalaman namin kung nagtagumpay kami. Nung sumunod na araw, ang mga mambabarang ay naging abala sa kani-kanilang orasyon sa loob ng bawat tent. At pagsapit naman ng 6:00 ng gabi ay muli silang nagtitipon-tipon para sa sama-samang pagriritual. May pagkakataon pa nga na para silang nagsasayaw. Pero sabi ni Tia ay hindi yun sayaw, kundi bahagi lang ng ritual nila. Pagtatawag daw yon ng mga espiritu sa bundok na makatutulong sa amin sa misyong yon.
Marami pang ritual ang ginawa ng mga mambabarang. Bukod pa sa ginagawa nilang orasyon gabi-gabi. Habang ako naman ay sunod-sunod na gabing napapanaginipan si nanay. Ganun pa rin yung panaginip ko kay nanay. Umiiyak pa rin siya. Pero hindi ko na sinabi sa kanila. Sinarili ko na lang. Ayoko kasing makaapekto yon sa ginagawa nilang panggagamot kay Papa. Nung huling gabi, yun ang hindi ko talaga makalimutan. At pumapasok pa nga sa panaginip ko hanggang ngayon. Yun yung gabi na hinihintay na nila yung pagbabalik ng salagubang na pinakawalan ni Kabebang. Nakaikot kaming lahat ng pabilog. May apoy sa gitna. Tapos magkakahawak kami ng kamay. Nang magsimulang bumigkas ng orasyon si Kabebang, lahat ay kailangang pumikit. Marami silang sinambit na pangalan ng espiritu. Ako naman ay nakikinig lang at nakikiramdam. Ilang saglit pa at naramdaman ko na palakas ng palakas yung hangin. Kinapitan ni Tia Amparo ng mahigpit yung kamay ko dahil nararamdaman niyang malapit na akong makabitaw. Nilakasan ni Kabebang yung pag-uorasyon. Unti-unti namang nawala yung lakas ng hangin. Pero ang pumalit ay ang malakas na ugong ng mga insekto. Para bang hangin din ang nagdala sa mga insekto patungo roon. Nagulat ako kasi ramdam ko yung nagliliparang insekto sa paligid. May mga dumadapo pa nga sa akin. Lalong hinigpitan ni Tia Amparo yung paghawak sa kamay ko. Pabulong na sinabing huwag kong intindihin ang mga insekto. Hindi ako kakagatin ng mga ito. Tiisin ko lang daw kung makatihan ako sa pagdapo-dapo. Ang mga insektong yon ay alaga nilang mga miyembro. Para bang nakikisimpatya sa ginagawa nilang pagre-ritual. Sinunod ko si Tia kahit kiliting-kiliti na ako at kinikilabutan din sa pagdapo sa akin ng mga insekto. Dahil hindi ko na matiis yung nararamdaman ko, kaya napadilat ako. Pagdilat ko, grabe, hindi kayo maniniwala kung gaano karaming insekto ang nakapalibot sa amin. Alam niyo yung dami ng gamo-gamo kapag nagkukumpulan sa mga liwanag ng ilaw? Mga tripling ganun. Pakiramdam ko nga, kaya nila akong ilipad sa dami nila. Nanginginig na yung mga kamay ko nun. Ninenervyos ako na hindi ko maintindihan. Alam ko naman na hindi ako ipapahamak ng mga kasama kong mambabarang. Pero hindi ko pa rin maiwasan na matakot sa nangyayari. Ilang saglit pa at huminto na sa pagbigkas ng orasyon si Kabebang. Dumilat siya kasabay ng iba pa. Ako naman napadilat din nang hindi ko na siya narinig na nagsasalita. Tumingala si Kabebang. Mga ilang segundo lang ay nakita ko na yung salagubang na lumilipad pabalik sa kanya. Sinalo niya yon ng palad. Ang sinulid na nakakabit sa salagubang ay hindi kulay pula o puti. Tulad sa karaniwang basehan ng mga mambabarang kung nagtagumpay sila sa misyon. Ang kulay ng sinulid ay itim dahil ang tinungo nito ay isang mambabarang din. Itim ang kulay nito. Isang palatandaan na sila ay nagtagumpay. Nakakabingi yung hiyawan ng mga mambabarang sa tagumpay na nakamit nila. Sabi ni Tia Amparo, dapat din akong magsaya dahil gagaling na raw ang papa ko. Natalo nila ang mambabarang na sumalbahe sa papa ko. Pero ako, sa halip na makisaya sa kanila, natulala lang. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Pakiramdam ko noon nasa isang pelikula ako na ako yung bida at natalo namin ang kalaban. Pagbaba namin ng bundok ay abot-abot yung pasasalamat ko sa mga mambabarang na yon. Pagdating sa bahay ni Tia Amparo, excited akong tinawagan si Ate Remy. Binalita ko yung nangyari sa bundok. Nagtaka ako kung bakit parang hindi natuwa si Ate Remy. Tinanong ko siya kung may problema ba. Kinamusta ko agad si Papa. Sabi naman niya wala. Umuwi na raw ako agad. Habang pauwi ay
Palaisipan sa akin ang naging reaksyon ni Ate Remy sa telepono. Kaya naman pagdating ko sa amin ay yun agad ang balak kong itanong. Pero bago yun ay pinuntahan ko muna si Papa sa kwarto niya. May mga sugat pa rin siya pero sabi niya okay na raw. Mukhang umiigi na ang pakiramdam niya. Magpapagaling na lang siya. Nagpasalamat siya sa akin. Nalaman na pala niya ang pagpunta ko sa Leyte para humingi ng tulong sa mga kamag-anak ni Nanay. Pagkatapos naming mag-usap ni Papa ng konti tungkol doon, ay lumabas na ako ng silid niya. Pinuntahan ko si Ate Remy na naghihiwa ng gulay sa kusina. Naupo ako sa mesa. Alam kong may kailangan kaming pag-usapan, kaya tinanong ko siya kung ano ba yun. Hininto niya yung paghihiwa ng mga gulay at tumingin sa akin. Sabi niya nagkamali kami. Paano ka kung nagkamali? Nagkamali raw kami ng pagkakakilala kay Papa. Nung mga oras daw na akala niya ay namamaalam na si Papa dahil sa sobrang lala ng kalagayan niya, tinawag daw siya at kinausap. Inamin ni Papa na hindi si Ana ang nagpabarang sa kanya tulad ng suspetsya namin. Ang totoo ay wala naman talagang Ana at hindi totoo ang mga naunang kinuwento ni Papa. Ang totoong may sala daw ay si Didit. Nagulat ako. Napatanong ako kay ate kung anong kinalaman ni Didit kay Papa. Bakit nito ipapabarang si Papa? Sabi raw ni Papa, bago pa man mamatay si Nanay, ay nagkaroon sila ng relasyon ng kapitbahay naming si Didit. Sa labas sila nagkikita at nung bago pa mamatay si Nanay ay nabuntis niya si Didit. Pero ayaw niyang panagutan yun. Inudyokan niya si Didit na ipalaglag ang anak nila dahil bawal na relasyon lang ang meron sila. Nalaman daw yun ni Nanay. Siguro kaya nga lumala yung sakit ni Nanay dahil sa kinikimkim na stress kay Papa. Nanahimik si Nanay. Hindi niya ginamit ang pagiging mambabarang niya dahil ayaw daw ni Nanay na masira ang pamilya namin. Nung mamatay si Nanay, akala raw ni Didit ay maipagpapatuloy na nila ang relasyon nila. Pero umalis si Papa at ng ibang bansa. Iniwan niya si Didit at tuluyang pinutol ang komunikasyon dito. Nung nasa ibang bansa na si Papa, alam niya na may ginagawa na si Didit sa kanya ng paunti-unti. Madalas na raw manakit yung katawan niya. Ilang beses siyang nagpatingin doon na walang naging findings. At pag-uwi nga niya ng Pilipinas ay tsaka ito lumala. Kaya pala laging sinasabi ni Papa na wag na namin siyang intindihin ay may malaking kasalanan pala siya sa amin. Lalong-lalo na kay Nanay. Doon pa ako humingi ng tulong sa mga kamag-anak ni Nanay para lang mapagaling siya. Kung nalaman nila ang dahilan ng pambabarang kay Papa, hindi ko alam kung tutulong pa sila. Sa ginawa ni Papa na pagtataksil sa nanay namin, siguradong magagalit din sa kanya ang mga yon. Baka nga sila pa mismo ang mambarang kay Papa. Noon ko lang din naintindihan kung bakit ko napapanaginipan si Nanay nung mga araw na ginagamot si Papa ng mga kaanak niya. Nadismaya talaga ako sa mga sinabi ni ate na ikinumpisal sa kanya ni Papa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sabi ni Ate Remy, wala na kaming magagawa. Nangyari na ang lahat. Nalungkot din daw siya, lalo na para kay Nanay. Pero hindi naman niya gustong mawala rin si Papa sa amin. Naging mabuti rin naman siyang ama. Nagpunta ako sa kwarto namin ng mga kapatid kong lalaki. Doon ko binuhos yung galit ko kay Papa. Pinagsusuntok ko yung dingding namin. Hindi ko alintana yung pananakit ng kamao ko. Inawat na lang ako ni Owel. Nung gabi rin yun, nag-usap ulit kami ni Ate Remy. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko pa ulit pinupuntahan si Papa. Sabi ko, ayoko munang puntahan si Papa sa kwarto niya kasi hindi pa okay yung pakiramdam ko. Baka kung ano lang yung masabi ko sa kanya. Baka masumbatan ko lang. Natatandaan ko yung mga pananalita niya kay Nanay noon sa pagiging mambabarang ni Nanay.
na kesyo masamang gawain yun. Yun naman pala, siya pa yung gumagawa ng masama at ang angkan pa ni nanay na mga mambabarang ang makakapagligtas sa kanya. Kung nalaman ko yun agad, baka hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Hinayaan ko na lang siya sa karma niya. Sinaway ako ni Ate Remy. Hayaan ko na raw yun. Pasalamat daw ako at naipakita ko pa rin ang pagiging mabuting anak. Ang iniisip daw niya ay si Didit. Sabi ni Papa ang mambabarang talaga ay ang nanay ni Didit na taga Leyte rin. Nag-aalala siya kung bakit nagpunta pa ng Leyte si Didit nung malaman na nagpunta ako roon para ipagamot si Papa. Kaya raw pala tanong ng tanong kung nasaan ako, at nang malaman ngang nasa Leyte ay agad ding nagpunta doon. Baka kinutuban na hihingi ako ng tulong doon. Hindi raw niya alam kung ano pa ang pinaplano niya. Bigla akong kinabahan. Baka kasi gumante si Didit sa pagkakatalo ng nanay niyang mambabarang. Makalipas lang ang ilang araw, pinuntahan kami ng may-ari ng tindahan na may telepono. May tawag daw kami. Mula pala yun kay Tia Amparo. Anito, 2 na sa mga grupo ng mambabarang na kasama namin sa bundok ang magkasunod na namatay. Bago namatay ang mga ito, naikwento raw sa kanya na napanaginipan nila ang isang babaeng mambabarang na sa tingin nila ay bata pa. Mga nasa 30 anyos pa lang. Gaganti raw ito at nagpakawala siya ng sumpa sa grupo ng mga mambabarang. Lahat ng alagang insekto ng mga mambabarang na nakasama ko sa bundok ay pinagpapatay ng babaeng yon. Pero sabi ni Tia Amparo, hindi na yun ang nambarang kay Papa. Napatay na nila yon. Ang duda nila, maaaring kamag-anak o anak. Nagkatinginan kami ni ate. Isa lang ang pumasok sa isip namin, si Didit. Natakot ako dahil baka isa-isahin niya kami. Nandoon din ako sa bundok, kasamang nagritual ng mga mambabarang. Sabi ni Ate Remy, huwag akong matakot dahil alam namin ang pagkakakilanlan ni Didit. Nakahingi pa nga raw siya ng larawan ni Didit, kaya pinakita niya sa akin. Naisip kasi ni ate na baka kailanganin namin yon kung sakali man na gumante si Didit sa amin. Kailangan daw ngayon pa lang ay gumawa na kami ng paraan para makontra ito. Sinang-ayunan ko si ate. May mga nadagdag pa ako sa kaalaman ko na tinuro ni Tia Amparo. Baka makatulong sa amin yon. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon ni ate. Nagsimula na kaming paghandaan ang dapat naming gawin. Nilabas namin yung mga gamit ni nanay. Napagkasunduan namin na kaming 3 lang ulit nila Owen ang dapat makaalam nun. Plano naming gawin pagsapit ng hating gabi. Nung medyo maaga pa sa gabing yon ay hindi na ako mapakali. Iniisip ko yung tungkol sa 2 mambabarang na namatay. Hanggang sa mapaidlip na ako. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin ang panaginip na yon. Nakita ko mismo si Didit sa panaginip ko. Nasa harap siya ng isang bungo at may nakatirik doon na itim na kandila. Tapos tawa siya ng tawa, malalakas na halakhak. Nakita ko na nakadikit sa dingding ang mga muka ng mga mambabarang na kasama ko sa bundok. At 2 na nga rito ang may ekis. Tapos nakita ko na sunod niyang lalagyan ng ekis ay ang mukha ko. Kaya nang hilakbot talaga ako. Pero nakita ko rin si nanay doon sa panaginip ko. Kinuha niya yung larawan ko mula kay Didit. Nag-agawan sila. Tutulungan ko sana si nanay, pero doon na naputol yung panaginip ko. Napabalikwas ako ng bangon dahil ginigising na pala ako ni Owel. Sinabi ko sa kanila ang napanaginipan ko. Pareho silang hindi makakibo. Magdasal na lang daw kami. Pinagsama-sama muna namin sa bakanting silid yung iba naming kapatid at kaming 3 ay nagsama-sama naman sa isa pang silid
para doon isagawa ang balak naming pagkontra kay Didit. Ginawa namin ang nalalaman namin, yung mga tinuro sa amin ni nanay at pati na rin yung tinuro sa akin ni Tia Amparo. Hindi namin alam kung ano ang magiging epekto nun kay Didit. Umasa lang kami na magiging epektibo ang barang namin laban sa kanya. Pero kinabukasan nung tawagan namin si Tia Amparo, nabalitaan namin na isa na namang mambabarang ang namatay. Kaya si Kabebang daw ay nagpatawag sa kanila ng pulong. Sabi ni Tia, mag-ingat daw kami. Tapos may sinabi siyang insekto na dapat naming gamitin dahil mas mabisa yun. Binigyan din niya ako ng bagong orasyon na pwede kong magamit. Protektahan daw namin ang isa't isa. Nag-aalala rin kami para kay Tia Amparo dahil baka siya na ang isunod ng mambabarang. Pero sabi ni Tia ay wag namin siyang intindihin. Nung araw ding yon ay biglang sumama yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay may humahawak at pumipisa sa ulo ko. Tapos parang hinihila rin ako ng antok. Ayokong matulog. Pilit kong pinaglalabanan yon dahil alam ko na si Didit ay may kakayahan na pumasok sa panaginip namin at doon kami titirahin. Sabi ni Tia, isa yon sa kakayahan ng isang malakas na mambabarang. Gumagamit ng espiritu na makakapasok sa panaginip ng kaaway. Pinilit kong tumayo. Nagpunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Kahit papano ay nakatulong yon sa akin para mawala yung antok ko. Pero bago ko pa maubos yung kape, bigla akong nakakita ng lumilipad na bangaw sa ibabaw nun. Dahil sa pagkabigla ay nabitawan ko yung tasa ng kape. Bumagsak yun sa sahig at nabasag. Dahilan para magising sila ate. Nung hinahanap na ni ate sa natapong kape yung sinasabi kong patay na bangaw, hindi na niya yun nakita. Para akong napaparanoid nun. Bigla akong nagkaroon ng mga halusinasyon ng mga insekto. Hindi nga muna ako pinabalik ni Ate Remy sa trabaho dahil baka makaapekto lang yon sa trabaho ko. Kahit kasi wala naman silang nakikitang lumilipad na insekto, ay sinasabi kong meron. Dala siguro ng takot ko sa mga naranasan ko at posible ko pang maranasan nung panahon na yon. Patuloy pa rin kami sa pag-oorasyon gabi-gabi habang ako ay patuloy pa rin nananaginip ng tungkol sa mambabarang na si Didit. Isa pang naging eksena namin sa panaginip ko ay kinakaladkad niya ako patungo sa madilim na bahagi na parang kulungan. Hanggang isang araw ay napansin ko sa salamin na nagkakaroon ako ng maliliit na butas sa muka. Tinignan kong mabuti kung tagyawat ba yun o ano. Ilang gabi na rin kasi akong napupuyat dahil sa kakaisip ko sa barang. Ayokong mabiktima nito. Nang makita ni Ate Remy yung mukha ko, ay nag-alala rin siya. Mabuti na lang at nahanap na ni Owel yung pinapahanap na insekto ni Tia Amparo. Malaki raw ang maitutulong sa amin ng insektong yon laban sa kapwa namin mambabarang. Isa itong mabagsik na insekto na nagtataglay ng lason. Kapag nagawa namin itong maipasok sa katawan ng kaaway namin, hindi na namin kailangan hintayin na mangitlog ito sa katawan niya. Dahil sa lason pa lang na taglay niya, ay tiyak na babawian na ng buhay ang may-ari ng katawan. Nung araw ding yon ay nangilabot ako nang masaksihan ko mismo ang paglabas ng maliliit na insekto mula sa butas ng mukha ko. Kinapitan ni Ate Remy ang kamay ko at sinabi na huwag akong panghinaan ng loob. Kailangan naming labanan ng takot para mapagwagihan namin ang laban na yon. Kahit umaga pa lang ay sinagawa na namin ang pagkontra sa barang. Hindi na kami naglihim kay Papa at sa mga kapatid namin. Sinabihan na lang namin sila na manatili lang muna sa silid ni Papa at huwag kaming iistorbohin. Nakita kong umiyak si Papa. Siguro dahil naaawa siya sa pinagdaraanan namin at dahil yon sa kagagawan niya.
dahil sa kalokohan niya sa babae. Sinara namin nila ate ang mga bintana at pinto ng bahay. Nagtirik kami ng mga puting kandila sa halip na itim. Palibot yun sa pwesto namin. Nilagay namin yung mabagsik na insekto sa garapon kasama ng papel kung saan nakasulat ang buong pangalan ni Didit at ang kaarawan niya. Kasama na rin doon yung larawan niya. Yung garapon ay pinalibutan namin ng mga patak ng kandilang puti habang si Ate Remy ay nagsimula ng bumigkas ng orasyon na sinusundan namin ni Owel. Habang ginagawa namin yon, ay ramdam ko yung paglabas ng mga insekto sa bawat butas ng mukha ko. Takot na takot ako, maging si Owel. Nakita ko sa ekspresyon ng mukha niya yung sobrang takot. Pero tuloy pa rin siya sa pagbigkas ng orasyon. Ganon din si Ate Remy. Napapikit na lang ako at napalunok. Sinabi ko sa sarili ko, higit kailanman sa mga sandaling yun, kailangan ko ng lakas ng loob. Pilit kong pinaglabanan yung takot. Habang lumalakas yung pag-oorasyon namin, ay nararamdaman ko na unti-unti namang humihina ang puwersa ng mga insektong lumalabas sa mga butas ng mukha ko. Inisip ko na lang yung mga insektong nakita ko sa bundok, yung mga alaga ng mga mambabarang. Inisip ko rin na kasama namin sila sa mga sandaling yon, na nasa paligid lang sila at gumagabay sa aming magkakapatid. Matapos ang orasyon ay nawala yung mga insekto sa mukha ko. Kinuha ni Ate Remy yung mabagsik na insekto sa garapon at pinakawalan yon. Pinagpatuloy namin ang orasyon hanggang sa makabalik ang insekto sa amin. Nabitbit ang sinulid na itim. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Nagyakap-yakap kami nila Ate Remy at Owel nung sabihin ko yun. Hiniling namin na sana ay una at huli na ang pangyayaring yon. Ang sumunod na kamustahan namin ni Tia Amparo ay naging maayos na. Alam nila na kaming magkakapatid ang nakatalo sa mambabarang na yon. Kahit gano'n ang nangyari ay hindi naman namin yun pinagyabang. At hindi na rin ginamit ang kaalaman namin tungkol sa barang. Hindi ko na napanaginipan ulit si Didit at Nanay. Alam kong si Nanay ay mapayapa na sa kinaroroonan niya. Pero si Didit, hindi namin alam kung saan mapupunta ang kaluluwa niya. Ang totoo ay hindi naman kami nakakatiyak kung napatay nga namin siya. Kahit na nagtagumpay kaming talunin siya, wala naman kaming ebidensya na magsasabing patay na nga ito. Basta yun lang ang sabi ni Tia Amparo, kasi hindi na raw nila nararamdaman ang presensya ng nakababatang mambabarang. Marami pa ring hiwaga talaga ang bumabalot sa barang. Iba't iba raw ang katangian, lakas at kapangyarihan. Tulad din sa isang mangkukulam na may iba't ibang pamamaraan. Pero magkakaiba man daw ito, ay iisa pa rin ang layunin, ang makapanakit ng isang nilalang. Kaya mas mabuti kung iiwasan na lang ito. Sa mga makakarinig ng kwento ko, palagi na lang maging mabuti para walang magpabarang o magpakulam sa inyo.